Kung sisimulan mo po kanina pagdating ko, para pa rin ako kami nasa barko. Inaalon-alon pa rin po yung utak ko. Kasi nagulat ako, kala ko sagitan lang po yung biyahe pala, isang gabi po pala. Kaya hindi na rin po ako nakatulog. Pero awa ng Diyos, nakatulog ako kanina. Ngayon, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po ay dating kaanib sa Iglesia ni Soriano o ang dating daan. Pero bago ko naanib doon, una akong nauto na Iglesia ni Cristo ni Manalo. Baka meron po dito. Kung kayong masasaktan, kaya kami nasabihan, truth hurts. Dahil yung ating ipinangangaral, hindi naman tagaan, hindi naman saksakan. Yung tinuturo natin na aral, gaya ng pananampalataya ng mga apostol sa ikalawang Korinto 14:5, na ang ating pakikilaban ay hindi laban sa laman. Kasi kung laban sa laman, baka nagsuntukan na kami ng mga pastor sa amin. Baka naghampasan kami ng pinto, naghampasan na kami ng bangko, pero hindi naman ganoon ang ating pangangaral. Dahil ang ating pangangaral, gaya ng sulat ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto 14:5, hindi laban sa laman. Ngayon, bago po ako naanib sa Iglesia ni Cristo, ako po ay talagang Katoliko. Ang mga laruan ko pa nga nun, yung mga santo na maliliit, yung mga uniform, talagang nilalaruan ko yun. Kaya lang ikulat na rin ng mga magulang ko, kaanim yan, kulto yan. Sabi ko, ito nagpapahayag mo nga sa Biblia Ang linaw-linaw sa 8:41, si Cristo tao. Kasi sa kanila, si Cristo tao lang. Mamaya natin tatalakayin yan. Papakilala muna ako sa inyo mga kapatid. Dahil, ayun Kaya, ngayon, nung naanib ako sa INC, napakadami. Halos lahat brainwash kami kasama ito. Dahil itong kasama ko, handog ng INC, kasama ko pa yun noon. Grade 6 pa lang kami, nagkakilala, nagkakating. Pero ginawa namin yun sa hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya, gaya ng nasusulat sa 1:13 ng unang Timoteo, na bagamat ng una ako'y naging mangungusig at pinahabagan ako ng Diyos. Bakit? Sapagkat yun ginawa ko sa hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya. Kaya nakapagkating ako, kaya makipagsuntukan ako dun sa amin, ginabato pa nga namin yung bote ng simbahan noon, ganun kami kasama noon. Pero, hayaan natin yun dahil nahugasan na tayo sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal na nasa 20:23 ng Juan o sa 1:9 ng Juan, kung ipinahayag natin ang ating kasalanan, tapat at banal siya na tayo patatawarin. Kaya patawad tayo ng Diyos kasama ito. Kaya, yun, bago tayo magsimula, ano-ano ba ang mga pinagagagawa ko nung ako'y nasa protestante pa lang at sasagutin natin isa-isa. Ito, nasa cellphone ko. Ayan, buksan natin. Ayan. Una, nung ako'y naatay sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, napakadami kong pinagsasasabing kalungkuhan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Gaya ng sumasamba sa kapon, nananalangin ng paulit-ulit, at kahit yung mismong simbahan, ginugulo namin. Kahit na po yung sementeryo nun pinagtutulak namin yung mga sacred images nun Kaya kung nagawa yun, ulitin-ulit natin ang 1:13 ng unang Timoteo, nagawa ko yung sa hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya. Pag sinabing walang pananampalataya, wala kang Diyos no. Ganun po sa ENC Kala nila may Diyos sila pero wala silang Diyos. Bakit? Dahil yung kinikilala natin Diyos, na naparito 5:20 ng unang Juan na yun si Cristo, hindi nila kinikilala ng Diyos. Ano sila? Walang Diyos. Tao Tatag sila ng tao. Mamaya na natin talakayin dito, mga kapatid. Napakadami nito. Ito, dinahulog ko kanina. Kaya mga sinasabi ng ministro nila, at saka ito mga pastor ng Baptist, born again. Pero bago muna yun, naakay nga ko. Dahil nang sinabi ko kanina, naakay ako ng INC, naakay ako ng MCGI, gaya nga nang nasa 1:13 ng unang Timoteo. At ako rin po isa yung magmamanggagawa sa INC. Dahil sinasama ko sa pangangasiwa ng mga manggagawa nila. At napansin ko noon, ano naman, nakabito, no? Kasi malamang hahantingin ako na itong mga ito, pag ibinulgar ko ito Pero hindi ako natatakot mga kapatid. Dahil naniniwala ko, nakasulat sa 9:27 ng Hebreo, at kung paano itinakda sa mga tao na mamatay ng minsan. Therefore, ang kamatayan ng tao nakatakda. Ano naman pakialam ko kung tambangan ako ng INC, hindi naman ang tinikda ng Diyos, ba't naman ako matatakot? Dahil unang-una, sabi sa 8:33 ng Roma, sinong magsasakda laban sa anumang hirang ng Diyos? Sino?
Si Manalo ba? Hindi si Manalo! Kaya wala namang ambagan si Manalo sa pananampalataya, kundi ang Diyos. Bakit? Basahin ulit natin ang 8.33 ng Roma. Sino magsasakda laban sa anumang hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap. Kaya hindi ako natatakot kung patay nila ako, kung ibulver ko man itong mga pinagagagawa nila. Kaya yung kaibigan kong manggagawa noon, na si Clinton Agsalon, kababanan nila eh. Ang dami nung pinag-aatake-atake sa ating mga Katoliko eh. Unang-una, yung mga kaparian natin. Ayan, ay kapari ng Katoliko, may rapist. Meron ay kapari ng Katoliko, nagsusunod. Ayun, pakialam mo. Unang-una, ang sabi sa 7:20 ng Ecclesiastes, tunay na walang matwid sa lupa na gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. Therefore, kahit matwid ka, sumusunod ka sa utos ng Diyos, nilulubos mo yung gawain ng sarili mong pagkaligtas, hindi hindi ka magkakasala. Bakit? 1:8 ng unang 1, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinatayan natin ang ating sarili, gaya ng Iglesia ni Manalo. Ngayon, yung isang manggagawang kaibigan ko, natiwala si Clinton Agsalon. Baka nanonood ka, Clinton Agsalon. Yung mga kamanggagawa mo dyan, puntahan niyo ako sa amin pag kumiko, mag-diskusyon tayo. Hindi ba totoo ito? Kaya nyo magtitigan sa diskusyon ito? Natiniwalag ka dahil ay dala ka ng alak. Saan? Doon sa bahay mong gagawa. Yan ang masakit na katotohanan. Kayo, inaatake nila sa ating mga Katoliko, bumabalik sa kanila. Dahil nagpapanal-banalan sila eh. Tayo, hindi naman tayo nagpapanal-banalan, ang Diyos ang nagbabanal sa atin. At tayo nagpapakabanal sa awat tulong ng Diyos dahil nasa atin si Kristo sa pamamagitan ng Eucharistia. Basahin natin ang 28:20 ng Mateo, sabi, wala pala akong Biblia dito. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ano, umuulan na ba ng apoy? Hindi pa. Isda lang, sumisama. Hindi ko patuhan yung mga balingkero doon. Hindi pa naman umuulan ng apoy. Therefore, nasa atin pa rin si Kristo sa pamamagitan ng Eucharistia. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Kaya napaka-importante ng Eucharistia. Sinasabi ng Iglesia ni Manalo, symbolical daw yun. Paano symbolical? Wala naman si Kristo sinabi symbolical ito. Ano ka? Ang nasa 26 ng Mateo, ito ang aking katawan. Ay, may sinasabihan niya, ito ang aking katawan o yung subject of the sentence doon. Yung hawak niya. Hindi yung hibiscus tindahan gaya na ginagamit nila. Sabi, ito ang aking katawan. Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At nung namatay na si Kristo, tumakyat sa langit, naiwan ng mga apostol, ipinatuloy ng mga apostol yun. Sa 27 ng Gawa, tuwing unang araw ng Sanlinggo, sila nagpuputol-putol ng tinapay. Yung Iglesia ni Manalo, pinuputol, hibiscus sunod yun. Saka Pepsi. Kaya napakahalagang ma-receive natin si Kristo sa pamamagitan ng katawan niya sa Eucharistia. Bago natin i-receive yun, mga kapatid, magkumpisan tayo. Magsimba tayo. Receive the sacrament of confession, gaya ng binasa sa 1:9 ng unang 1, na kung pinahayag natin ang ating mga kasalanan, dapat at banal siya na tayo patatawarin. Sa pamamagitan ng mga saserdote, mga obispo, na itinalaga upang pakanin ang awan sa 20:28 ng Gawa. Basahin natin. Biblia na ano. Ang sabi, ingatan ninyong inyong sarili lahat ng kabilang sa kawan na sa kanila'y hinirang kayo na mga obispo. At yung mga obispo at mga saserdote, yun yung pinuspos ng Espiritu Santo sa 20:21, 22 na 1, at sa 23, sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay papatawarin rin niya. Kaya, magumpisan tayo sa pari. Dahil yan ang pinaka-importante eh. Hindi naman tayo umanib sa Catholic Church para magpainit ng puwet. Para mag-chismis, para sirahin ang kapitbahay. Umanib tayo sa Catholic Church para maging sakdalang pananampalataya natin at para maligtas dahil nasa atin si Kristo. Sa papaanong paraan, basahin natin ang katungkulan ng tao. Bisaya pala. Sa 12:13 ng Ecclesiastes, ang sabi sa 12:13 ng Ecclesiastes, ang katungkulan ng tao yung pagsunod sa utos ng Diyos. Yung pagsunod pala sa utos ng Diyos, yung pala ang katungkulan ng tao. At yung katungkulan ng tao na yun, ang pagsunod sa utos ng Diyos, yun yung dapat nating ugalingin sa bahay ng Diyos. Tayo yung bahay ng Diyos eh. Tayo yung Iglesia ng Diyos, tayo yung Iglesia ni Kristo. According sa Catechism of the Catholic Church, ito pala, wala sa folder. Sa Catechism of the Catholic Church 8:11, the Church of Christ is the Catholic Church.
Ibig sabihin, aanig tayo din sa unang siklong iglesia na nagkaroon ng apostolic succession na nagpapatuloy hanggang ngayon. Na according sa istorya, sa Brolyed Encyclopedia, dahil utos naman yung sa 8.8 ng Hope, yun ang Roman Catholic Church, at napunta naman sa Pilipinas, sabi sa aklat ni Sonia M. Saide, page 123, yun ay itinayo pa rin ni Cristo, hindi yung kay Manalo. Kasi ayon sa kanilang register dito sa Security and Exchange Commission, that the founders of this association is Felix Manalo. Napakalinaw eh. Tapos sasabihin niya, patangkay ni Cristo in 1940, matanda pa yung betsin sa inyo. Hindi, magluluto na lang ako kung basihan eh yung patandaan. Bakit? Eh, mas totoo yung betsin sa inyo. Magluluto na lang ako ng itlog. Araw-araw. Eh ngayon, bago tayo bumalikwas niya, doon muna tayo sa Sacrament of Confession o yung dapat ugaliin bilang isang Katoliko. Unang-una, yung pag-ibig sa Diyos. At yun nga yung nakasulat sa 12:13 ng Ecclesiastes, na pagsunod sa utos ng Diyos, at sa 3:15 ng unang Timoteo, yung dapat nating ugaliin. Dahil pag hindi tayo gumawa, chumismis na lang tayo ng chumismis, nanira na lang tayo ng nanira ng kapitbahay. Baka may nagagalit na po, ha? Mampato na lang tayo ng mampato. Maglaba na lang tayo maglaba, wala na tayong panahon dito, wala na tayong panahon sa simbahan. Ano, magiging patay ang pananampalataya natin nun. At magiging galit sa atin si Apostol Juan. Dahil ang sabi ni Apostol Juan, 3:18 ng unang Juan, huwag kayong iibig ng salita, ni ng di naman kundi ng gawat katotohanan. Dahil yung gawat katotohanan na yun, sa 2:22 ng Santiago, yun ang ikasasakdal ng pananampalataya. At yung gawat katotohanan na yun, doon tayo nilalang kay Kristo Jesus. Para saan? Sa mabubuting gawa. Basahin natin ang 2:10 ng Efeso. Ang sabi, ng Efeso ito. Ang sabi sa 2:10 ng Efeso, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kaya gagawa talaga tayo ng mabuti. Hindi yung ichichismis natin ang kaaway natin. Hindi ichichismisin natin ang kapitbahay natin. Dahil ang utos sa atin, huwag magandang loob. Dahil ang definition ng pag-ibig na itinuturo sa atin ng Diyos. At ang pinakamahalaga doon, yung dapat ugaliin sa simbahan. Receive the Sacrament of Christ. Sacrament of Confession, Sacrament of Eucharist. Yun ang pinakamahalaga sa misa. I-receive natin si Kristo. Hindi yung sinasabi ng mga pastor, sa John 3:16, kung kabinega natin si Kristo, wala nang ibang gagawin. Anong walang gagawin? Hindi ka kontra mo pala si Juan. Bakit? Si Juan nga mismo nagsasabi, sa 3:18 ng unang Juan, huwag iibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawat katotohanan. Meron pa akong narinig na isang pastor na born again, hindi na daw kailangan ng doktrina. Tanggapin na lang daw si Kristo. Para yung nakapako daw sa krus, liligtas kayo. Nakapako nyo. Papako rin kayo sa krus. Na kayo sumunod sa utos ng Diyos. Papayag na ako. Eh hindi eh. Bakit? Nakapako ba tayo? Nakapako ba sila? Hindi. Hindi makakagawa sila. At yung gawa na yun na sinasabi sa 2:22 ng Santiago, yun ang ikasasakdal ng pananampalataya na pagsunod sa utos ng Diyos na siyang katungkulan ng tao na dapat nating ugaliin sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Palakpakan natin ng Panginoon mga kapatid. Kasi wala sa protestante niyan eh. Wala siyang sakramento eh. Ang sa kanila eh, ano ba sa Bisaya yung kademonyohan? Ano yun? Ayun. Totoo ba yun? Mamaratang ba tayo? Naninira ba tayo? Kahit kailan, hindi tayo naninira dahil may patayin ako eh. Mamaya i-play natin dito. Ang dami kong napanood ng pastor sa social media na kung ano-anong sinasabi. Ito, may Baptist, may INC, ito, may Soriano. Sasagutin natin mamaya ito para kung sakaling meron sa ating mga akay na mga protestante ang tungkulin nila, nagmamalasakit sa hindi mabuting akala. Basahin natin ang 4:17 ng Galacia. Ang sabi, may nagmamalasakit sa inyo, hindi sa mabuting akala. Ganyan yung mga buhay na gini. Tao po. Bubuksan mo. Ano po yun? Sinuhay kang gusto makatanggap ng kapangyarihan ng Jehovah. Kakatot pa sila ng pinto. Ako po. O sige, magbayad ka muna ng 5 piso. Ako, patay tayo niyan. Eh kung yung pag-akin pa lang 5 piso na, paano pag nasa simbahan ka na nila? Naku, ang tingting ikapot noon. Eh kaya, makikita natin yung mga pastor dyan. Lalaki talaga ng mga sasakyan nila eh. No? Nagpahayag sa amin, yung blinatero yung pastor, laki ng sasakyan eh. Hindi ko alam ba't ako blinatero, nagtatanong lang naman ako. Kaya yung saksi ko, yung cameraman natin. Yeah, salamat bro.
Bigla akong binater. At sabi ko, trespassing daw ako. Paano trespassing? Nagpaalam ako nung pumasok ako sa kapilya nyo, inimbitahan nyo ako, may papel pa nga kayo, nakalagay. Sino tatanggap kay Cristo pasok sa kapilya namin? May entrance fee. May ₱5. Parang PMCC, gano'n rin ang PMCC. Ang PMCC naman, ano sila? Mga ngaral sila, merong basket. Meron ba dito, no? O yung mga alagad de Periol. Huwag kayo magagalit dahil hindi mo naninira. Kinikwento ko lang yung taktika nila para maiwasan natin. At para ibulgar kung anong kabulukan at kung anong klaseng panluloko ang ginagawa nila at pangtutwid sa mga talata. Ngayon, kukuha sila. Ano sila eh? May ganyan sila. May basket sila. Tatapat. Hulog ka. Hulog yan. Tapos tapat na naman yan doon. Nung nakita ko, tumakbo. Nakikita kasi nila ako dun sa amin, talagang pinupuna ko sila, hindi ko napanood nyo naman po yata sila. Sino ba yung nakapanood ng mga live ko noon? Ayun, sis. Anong pangalan niya, sis? Ayun. Talagang pinupuna ko sila dahil mali-mali yung ginagawa nila eh. Dahil isa sa mga talata na ginagamit nila para maiwasan yung mga kapatid, yung 9:7 ng ikalawang Korinto na magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng puso. Ngayon ito namang si Periol, nagkulong yata ng 3 araw sa sikat nila, binasa ito. Ito lang ang alam na talata na binabasa, kaya pag mangangaral sila, sabi ay ka ng Diyos, 9:7 ng ikalawang Korinto, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Kaya mag-text ka tayo mga kapatid. Mali! Pagkapatid lang sa pananampalataya yun, hindi para sa mga Katoliko yun. Dahil pag umabante ka sa 9:7, abuluyan ng mga banal sa iglesia yun. At yung iglesia na yun, yung naitayo 33 AD, which is the Catholic Church, hindi ang PMCC. Kaya ang PMCC, ni-registered lang sa Security and Exchange Commission ni Mr. Periol. Kaya hindi applicable sa inyo itong 9:7 ng ikalawang Korinto. At bakit kayo nang hihingi? At bakit kayo, may basket pa no? Hindi mo alam kung magpa-basketball ba itong mga ito o ano eh. May mga supot sila eh. Talagang ready sila. Tapos yung isa namang pulpito nila, mayroon namang box doon. Na, ano ba yun? St. Peter Funeral ba yun? Yung box nila, na ginagamit rin nila, yung 9:7 rin na ikalawang Korinto. Dahil yun naman ang makikita mo sa maging sa nila, sa supot, sa box nila, yun lang, yung 9:7 na ikalawang Korinto. Pero hindi nila nauunawaan yung mga kapatid eh. Dahil abuluyan yun sa loob ng tunay na English yung nasa Biblia. Hindi applicable yun dun sa hindi mo kapatid sa pananampalataya. Bakit? Bakit? Kasi ang mga apostol, nung nangangaral sila, ang sabi sa ikatlong 1:7, sapagkat sa pangalan, nagsisiyaw sila na walang kinukuwang anuman sa mga hintil. Ibig sabihin ng walang kinuwang anuman, kahit piso, kahit dos, kahit tres, wala silang kinuha. Tapos susulpot-sulpot itong relihiyon na to, may mga basket na dala, nakala mo nangunguling ka ng mga perper itong mga ito. Nako. Pagpasensya nyo ng mga kapatid kung nagagalit ako. Utos naman yun sa 12:9 ng Roma dahil yun yung pag-ibig natin sa kanila. Basahin natin ang sulat ni Pablo. Ang pag-ibig ay walang maging pagpapaimbang o kapuotan mong masama. Dapat mo naman talaga kapuotan yun eh. Namemera na kayo eh. Ginagamit yung salita ng Diyos para makapamera, para makapungar kwarta. Yan ang hirap sa inyo. Mangaral kayo, magpasa kayo, dahil yun ang utos, hindi yung pipili lang kayo sa 9:7 ng ikalawang Korinto, tapos yun ang ipangangaral ninyo. Dahil ang sabi sa 34:16 ng Isaias, inyong saligsigin ang aklat ng Panginoon, hindi isang pirasong talata ng aklat ng Panginoon. Tapos yayaman na kayo. Dahil muna, hindi naman sa inyo galing ang hindi. Huwag kayo ganalit yan. Dahil ang 4:5 St. Jerome Pagpamasus, ang nag-translate niyan, ang nag-compile niya, wala naman superior doon. Tapos gagamitin nyo pang negosyo, ang kapitan niyo, mga miyembro namin Katoliko, mga gwapo. Gwapo. Hindi mo rin yun, dahil bawal. Yan ang hirap sa mga PMCC, mga kapatid. At yan ang hirap sa mga sektang namemera lang ng mga kapatid nating Katoliko. Tanong, tuloy tayo sa ating paksa. Bakit ang mga apostol sa ikatlong 1:7 kada nangangaral, walang kinukuha? At pag tayo nangangaral, wala din dapat tayong kukunin sa mga hindi nating kapatid sa pananampalataya. Unang-una, ang sabi sa ikalawang Timoteo 3:1, nasa panahon ng pangalib na tayo. Kaya marami na ngayong lalakero. Marami na ngayong babaero.
Marami na ngayon namamakla. Huwag ka nakatingin. Napakadami na ngayon. Ngayon, mga ngaral ng isang PMCC, lahat yan makikita natin dahil natutupad na yung sinabi sa ikalawang Timoteo 3:1. Tas saktong paghulog, yung naghulog namamakla pala, galing pala sa makla yung pera. Hindi mo tatanggapin ng Diyos yun. Basahin natin ang 15:8 ng Kawikaan. Ang sabi, ang hain ng masama kasuklam-suklam sa Diyos. Ayun naman pala. Yung hain naman pala ng masama kasuklam-suklam sa Diyos. At isa dun sa uri ng masama, sa 5:19 ng Galacia, nasulat ni Apostolo Pablo yung pakikiapit sa kapwa lalaki. Yung pamamakla. Natin yun. Yung pamamakla. Baka may matamaan ha. Nasa Biblia naman ang binabasa natin ha. Ngayon, nagkataon hinulog. Sa tingin nyo, tatanggapin ba ng Diyos yun? Hindi. Dahil ang sabi, ang hain ng masama kasuklam-suklam sa Diyos. Kaya, merong itinuturo ang mga apostol sa 14:40 ng unang Korinto na gawin ninyong may karapatan at may kaayusan. At isa dun sa kaayusan, yung nasa 9:7 ng ikalawang Korinto na minimisinterpret ng mga PMCC. Bakit? Dahil yung 9:7 ng ikalawang Korinto, gaya nga ng sinabi ko, ginagamit lang yung sa loob ng iglesia. 4:3 ng ikalawang Korinto, ang sabi, sapagkat ayon sa kanilang kaya, nagpatutuwa ako, at higit pa sa kanilang kaya, nagsikabuloy sila sa sariling kalooban. Sa tingin mo, sariling kalooban ba yung rights ko, dapat ng ganyan. Pipilitin ka magulog, pag di ka nagulog, masama ang tingin sa'yo. Hindi nilalabag din pala yung 8:3 sa ikalawang Korinto. Kaya alam na nila, alam na natin kung anong pakay nila. Gaya ng sinasabi ni Pablo sa 4:17 ng Galacia na nagmamalasakit sa hindi mabuting akala. Pero ang ibig nila ihiwalay kayo sa iba ng Kristo. Sa iglesia na tawag sa Kristo ni Kristo. Los 16 ang Efeso. At upang mapagkasutuloy silang dalawa sa isang katawang sa Diyos. At doon tayo kaanib. At yung katawang sa Diyos na yon, doon tayo kaanib. 5:23 ng Efeso, yun ang ililigtas ni Kristo. Kaya diyan rin sumabit yung mga born again. Na sinasabi nila na hindi daw kailangan ng katawan ni Kristo o yung iglesia. Ito yung Kristo pala na putang ulo. Di ba? Logically speaking, putang ulo ng Kristo. Nakakatakot ka rin kung sisipa kayo, ulo lang nandun. Ayaw katawan. Bakit? Dahil yung iglesia, umaya na natin. Dito muna tayo sa PMCC pala. Lumalayo na tayo eh. Ayun. Kaya yung ginagamit nila sa 9:7 ng ikalawang Korinto, out of context. Kaya matunan na tayo mga kapatid kung tayo magtutulog. Kung tayo na yung period. Ano yung pala sa period? Ay, yung anak. Ito, meron pa may teacher pa tayo ito. Ito. Ayan. Kasan na. Sakto yan dito sa tiyan ng anak niya. Pero i-revolto. Ayan ang pamilya nila mga kapatid. Si Periol at yung Diyos ang dito ni Periol na si Periol rin ang pangalan. Yan sakto pag nagulog ka. Kaya mag-ingat na tayo mga kapatid. Lalo na yung mga nangangaral-ngaral dyan, minsan kumakakit pa sa bus, kala ko nagtitinda lang ng balon. Maya-maya, nabasa na ng John 3:16. Saka, may besyete ng ikalawang Korinto. At pa ba kayo mga kapatid? Kaya yun, tuloy tayo. Ngayon, isa pa sa dapat nating malaman, yung mga aral ng born again, na hindi na daw kailangan ng doktrina gaya ng sinabi ko kanina. Kung hindi na kailangan ng doktrina, ba't itinuro ni Kristo? Transformer pala ang Kristo ng mga ito. Bakit tayo yung Kristo ng Biblia, 28:20 ng Mateo, nag-uutos na ipaganap ang utos niya. At yung kautusan niya, 3:24 ng Galacia, basahin natin, ano pa ang kautusan ay siyang naging tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. Ang paghahatid pala sa atin kay Kristo, yung utos. Hindi yung utos ng mga pastor para tutukan ng mga miyembro nilang makapag-abulol. Yung utos. At yung utos na yun, na maghahatid sa atin kay Kristo, sukat mong sabihin, hindi kasama sa kaligtasan yun. Talagang guwapo itong mga pastor nito at mga magaganda. Bakit? Tinikristo yung salita ng Diyos eh. Ang tinatanggap nyo lang si Kristo, yung Kristo nyo, pero yung aral ni Kristo, hindi nyo tinatanggap. Ngayon, sino ang tinatakbil ng mga pastor na ito? Basahin natin sa 12:48 ng 1, ang sabi, ang nagtatakbil sa akin ay nagtatakbil sa aking salita. Napakadaming salita ni Kristo, napakadaming utos ni Kristo, tapos ibabasura nyo lang mga pastor kayo. Talagang guwapo kayo. Talagang guwapo itong mga pastor nito, sabihin nyo sa akin bakit mga kapatid. Pili-pili lang yung pinabasa nila, lawang-lawang lang yun eh.
Ang babasahin lang nila, John 3:16, mga ngaral sa bundok. Dapat dinupit na lang nila yun, dinuplicate nila, at mga kapatid, ligtas na tayo. Mali. Dahil hindi naman ipapasulot ng Diyos na ganun kakapal yun, kung John 3:16 lang ang gagamitin mo. Kasi ang nakalagay, sino mang sumampalataya kay Kristo, maliligtas, di sumampalataya lang, kahit ano lang. Kung di ka ba naman gwapo talaga? Bakit? Kasi kung faith alone lang, o pananampalataya lang ang kailangan, bakit ang sabi ni Pablo sa 13:13 ng unang Korinto ang nananatili tatlo? Pananampalataya, pagkahabag at pag-ibig. Ibig sabihin, kailangan talaga ng pag-ibig at pagkahabag. At yung konteksto nga ng pag-ibig na sinasabi ko, mga kapatid, yung pagsunod sa utos ng Diyos. Di ngayon, magkakaroon ng kontradiksyon. Kaya pag talagang pupunta ka sa mga born again, magkakaroon talaga ng kontradiksyon yung utak natin yan. Kaya nga yung ibang mga pastor, nababaliwan na, di ba? May mga balitang gano'n. Ikaw, huwag ka magbabasa ng Biblia. Mababaliw ka dyan. Yung mga pastor lang yun. Dahil ginagawa contradicting yung Biblia. Dahil ginagamit nila yung isang talata para makapangloko ng tao. Gising pa ba kayo, mga kapatid? Para makapangloko ng tao. At isa sa pinaka-famous na verse na ginagamit nila, yung 3:16 of Book of John, na hindi naman nila alam ang interpretation ng pagsampalataya doon. Dahil unang-una, hindi naman isa ang nananatili. Ang nananatili ayon kay Pablo, tatlo. Ngayon, sino bang nag-utos kay Pablo para makapagsulat? Sabi sa 14:37 ng unang Korinto, kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niyang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Sino nag-utos, mga kapatid? Ang Panginoon nag-utos. Hindi si Perio, hindi si Manalo. Ang Panginoon nag-utos. Ngayon ang Panginoon nag-utos. Kasama ba sa kaligtasan niya o hindi? Kasama. Bakit? Dahil hindi naman ituturo ni Kristo yun, ipapasulat ni Kristo yun kung hindi kasama sa kaligtasan yun. Dahil lahat ng bumubuka sa bunganga ni Kristo, basahin natin ang 12:49 ng 1, hindi ako nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang Amang nagsugo sa akin. Kaya lahat ng lumalabas sa bibig ni Kristo, galing sa Diyos. At yung lumalabas sa bibig ni Kristo, isinusulat ni Pablo. At isa din yung nasa 13:13 ng unang Korinto. Kaya tatanungin ko kayo, mga kapatid, kung gising pa kayo, baka yung iba tulog, sino mas matalino? Si Pablo o yung mga pastor ng demonyo ng mga born again na sinasabi pananampalataya lang daw? Si Pablo. Si Pablo. Bakit? Tatlong nananatili, hindi naman isa ano pa. At yung tatlo na yun, pananampalataya, pagkakabag at pag-ibig. At yung konteksto, isa-isahin natin yung konteksto ng pananampalataya sa Biblia, kailangan ng gawa. Hindi kontra naman sa doktrina nila, sa 2:22 ng Santiago. Ang sabi ng Santiago, nakikita mo ng pananampalataya, gumagawa ka lang ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa, naging sakta ng pananampalataya. Ibig sabihin, hindi ka sasakta ng pananampalataya, paggawa, which is yung pagsunod sa utos ng Diyos. Na nasa 12:13 ng Ecclesiastes, na siyang katungkulan ng tao. Ngayon, yung pag-ibig, ano ang konteksto nun? Aba, gagawa ka rin nun. Kung pag-abot mo pa lang ng ulam sa kapitbahay mo, lang pahiga-higa ka lang, di mo maaabot yun, hindi gagawa ka rin. Hindi natin i-chismis yung kapitbahay natin, bibigyan natin ng ulam. Dahil yun ang utos Yun yung pag-ibig na sinasabi sa 13:13 ng unang Korinto. At para masunod rin natin yun, ang sabi sa 3:18 ng unang 1, hindi tayo iibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawat katotohanan. Kaya iisa lang ang lumbo Tanong nyo kung ano. Yung pagsunod sa utos. At yung kautosan, 3:24 ng Galacia, ayun ang maghahatid sa ating kay Kristo. Kaya napatunayan natin, mali rin ang itinuturo na itong mga pastor nito. Talagang hirap na hirap sila unawain ng Biblia. Kaya may naalala nga akong kanta, alam niyo ba yung Bato sa Buhangin? Sino ba nakakaalam nun? Taas mo kamay. Matatanda alam yun. Matanda na ito, narinig ko sa radyo namin, nung bata pa ako talaga na hirap sila unawain, kaya nga yung kantang, kay hirap unawain, bawat damdamin. Sabi kaya mga kapatid, pangako magmahal hanggang libing. Sige, sa langit may tapuan din at doon hihintayin itong bato sa buhangin. Tuloy natin.
Na hindi tayo eh. Kapag ang puso'y natutong magmahal, bawat tibok ay may kulay at buhay. Ngunit kung ang pagsuyo'y lilipas din, bagay kaya ang bato sa buhangin. Tuloy natin mga kapatid. Kay hirap unawain bawat damdamin, pangako magmahal hanggang libing sa langit. May tagpuan din at doon hihintayin. Alin? Ito bato sa buhangin. Palakpakin natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, gano'n na lang eh. Gano'n na lang yung mga protestante. Hirap na hirap sila unawain ang Biblia. Bakit? Wala sa kanila si Kristo eh. Wala sa kanila yung karunungan eh. Sino may karunungan? 1.24 ng unang Korinto ang sabi, datapot sa kanila, mga Grego at Hudyo, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Eh wala sa kanila dahil tatak sila ng tao. At ang sabi sa 17.24 ng gawa, never mananahan ng Diyos sa mga simpang nitukod lang ng tao. Kaya ng Iglesia ni Kristo, kaya ng born again, kaya ng ang dating taan. Na ngayon sasagutin natin ang mga pinagsasabi dito sa cellphone. Ganun lang eh. Kaya, gusto nyo ko, kumanta pa ba tayo? Ito, ang una nating mapapakinggan, itong pastor na ito, tingnan natin mga kapatid ha. Sana gising kayo. Ito. Nakakapagligtas nga ba ang bautismo sa tubig? Straight to the point ko na kayo sasagutin, hindi po. Ito na hindi na tayo dapat magpabautismo kasi ligtas naman tayo. Sapat na nga ba na nananampalataya ka na lang sa Panginoong Hesus at hindi ka na magpapawater baptism? Yes po, tama. Ang water baptism ay hindi po makakapagligtas ng ating mga kaluluwa. Nananampalataya. At wala nang idinagdag dyan pa para ikaw ay maging anak ng Diyos dahil napakalinaw na hindi ka naging anak ng Diyos dahil sa bautismo sa tubig. Ano, tinanong ito mga pinagsasabi ng mga pastor na ito. Ang sekta nito, mga kapatid, si CJ Texon na taga Quezon, tapos yung isang pastor na nakita ko lang sa Facebook, tapos yung isang pastor na kamukha ni Manny Pacquiao, na ministry ko pangalan nito. Nakalagay kasi dito mga demonyong pastor. Ayan. Hindi ako nagsabi, nasa picture. Ayan. Ngayon, tama nga ba yung sinasabi ng mga pastor na ito na hindi na daw kailangan ng bautismo? Kailangan naman tayo yata na bautismohan. Taas ng kamay hindi na bautismohan. Wala, di ba? Lahat tayo na bautismohan eh. Dahil sakramento ng simbahan yun eh. Na sinasabi ng mga pastor na ito na hindi daw ikaliligtas. Totoo ba ito? Pag-aralan natin mga kapatid. Unang-una, sino bang nag-utos ng bautismo? Si Jesus. Nasa 28:19 ng Mateo. Yumaon kayo sa bawat bansa. Gumawa ng alagad. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngayon, inutos ni Kristo, kanino galing yung lahat ng sinasabi o binubukan ng bunganga ni Kristo? Sabi nga si 12:49 naman, galing sa Diyos. Ngayon, totoo pa ba yung sinasabi ng mga pastor na ito na hindi na daw kailangan ng bautismo sa tubig? Sentido kung mo na lang tatanungin mo kung hindi ka makiinom ng tubig. Uhaw na uhaw ka nun. Yung paliligo mo pa nga lang, kailangan mo ng tubig, kailangan mo buhangin na pangligo mo. Kaya siguro itong mga pastor nito, naliligo ng buhangin ito dahil takot sa tubig eh. Bakit? Sukat mo sabihin, hindi na kami kaliligtas ang tubig. Hindi na kami kaliligtas ang water baptism. Huwag na kayo maligo. Kahit pang hugas nyo ng ano ninyo, pain ninyo. Kaya itong mga pastor siguro na ito talagang malulupit. Ngayon, totoo ba ito? Basahin ulit natin ang 28:19 ng Mateo. Kayo na lang magmumuni-muni sa talata na itong babasahin natin. Ang sabi, yumaon kayo sa bawat bansa't gumawa ng alagaan at sila'y inyong bautismuhan. Tanong, anong klaseng bautismo? Sa pangalan ng Ama,
Anak at Espiritu Santo na sinasabi sa 710 of Revelation na Trinity o ang Santissima Trinidad. Wala ang born again yan dahil sa born again, oneness. Ano pa, piso yata Diyos na ito, oneness eh. Na si Kristo rin ito ang Ama, si Kristo rin ito ang Espiritu Santo. Guwapo ka talaga, pastor. Yung pinagtuturo ko na si Kristo rin ang Ama, si Kristo rin ang Espiritu Santo, hindi mo kayang tindigan. Bakit? 110 ng awit, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, tumubo ka sa aking kanan. Kung iisa lang rin ang Panginoon na nakalulog sa langit, bakit sinabi ni David, dalawa ang Panginoon niya? Hindi totoo yung doktrina nito na si Kristo rin ang Ama. Diba? Kaya itong mga pastor dito, mga kapatid, huwag kayong paninigaw dito. Ngayon, tuloy tayo sa ating tema. Totoo bang hindi na ikaliligtas ang bautismo? Utos nga eh. At kaya nga nang binasa ko, sa 3:24 ng Galacia, yung kautusan ang maghahatid sa atin kay Kristo. At yung bautismo niyo, bautismo sa tubig yun. Dahil pag hindi ka gumamit ng tubig, papahawak ka ni kili mo, magkakaputok. Doon pa lang sa ano eh. Doon pa lang sa labas ng Biblia ka magpaliwanag eh. Talagang sabi nitong mga pastor na ito eh, paano pa kaya pag sa Biblia? Bakit? Kung hindi na pala kailangan ng tubig, huwag na kayong maligo, huwag na kayong magpugas ng puwet, maipon niyo sa puwet ninyo. Diba? Pero kung ayon sa Biblia, ang sabi sa 3:21 ng unang Pedro, na ng unang panahon ng mga suwain ay nagpahinuon sa harapan ng Diyos sa loob nito yung kakaunti. Sa mga tuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Aba, walang kaluluwa pala naligtas sa tubig in Old Testament. Ano yung tunay na kahawig nun? Na ayon sa tunay na kahawig ay nagligtas sa mga tuwid bagay ng bautismo. Ano yung tunay na kahawig? Yung tubig na ikinaligtas ng 8 kaluluwa? Bautismo. Na yun ang inutos ni Kristo sa 28:19 ng Mateo, na bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya napakahalaga ng bautismo dahil puntos yung pastor ka ng demonyo. Pasensya niyo mga kapatid, pinaprangka ko lang dahil hindi naman ako kaya ng mga pastor na, oy, tara sis, simpa tayo. Yung pala pagpasok doon sa may kumbento nila, pagsasamantalahan na. Kaya tamang-tama yung sinasabi ni Pablo sa 16:18 ng Roma. Ang sabi, sapagkat ang mga gayon ay hindi na naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sarili tiyan. Kaya ang lalaki ng tiyan nyo, mga pastor. Inuubos niyo yung kwarta nyo. Galing sa miyembro ninyo. Sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainom na talumpati, binantaya ang puso ng mga walang balay. Hindi naman ako ganun eh. Prangka ko eh, pag sinabi kong pastor ka ng demonyo, pastor ka talaga ng demonyo. Ano itatawag natin doon mga kapatid, ipinaglololo ko na yung mga Katoliko. Pastor ng angin, pera-pera lang, pastor ka ng demonyo. Gaya ng ginawa ni Kristo doon sa mga scriba at Pariseo na pinrangka niya talaga. Basahin natin ang 23:15 ng Mateo, sabi ninyo, mga scriba at Pariseo, paibabaw! Hindi naman sinabi ni Kristo, hoy, sabi ninyo, mga scriba at Pariseo, paibabaw. Hindi naman yun ang utos ni Kristo eh. Ang utos ni Kristo na ipinasulat niya sa mga apostol, 1:13 ng Tito, sa wayon lang may kabagsikan. Si Tito, kung mo lang ang talungin mo, pag nakita mo yung anak ng gumawa ng kalokohan, hahatawin niyo ba o hindi? Hahatawin! Ngayon, nakita natin yung mga pastor, nangloloko, ano gagawin natin? Hahatawin din natin. Hindi ng literal na tubo. Ang ihahataw natin, yung aral. Na yun ang sinasabi sa 2:27 ng Apokalipsis, na pamanong bakal na ihahataw sa mga pastor ni Kristo. Ang sabi, kundi paghaharian niya siya sa pamamagitan ng panghampas na bakal. At yung panghampas na bakal na yun, sa 2 Korinto 14:5, yun ang gagamitin ng mga apostol at gagamitin natin bilang Katoliko para wasakin ang mga kuta. Gaya ng nasa talata na ito't mga maling hakat bawat bagay na matayo na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid at mga apostol, na siyang nagsulat ng 2 Korinto 14:5. Dahil kung wala ito, hindi na ako makikipagdiskusyon. Matatakot na lang ako. Gagawa na lang ulit ako ng kalokohan dahil na nasa ILC pa ako. Na yung abulo ay kinukupit ko. Yun eh. Yung sayang wala yung isang kasama ko eh. Kasi kami, mga kapatid, kapag sasamba na kami, binibigyan kami 50. 50. Tapos yung 50 na yun, pag sasamba na, papalitan namin ng piso. Tapos yung piso yung hinuhulog namin yun sa Jacono. Ngayon, naaktuhan yung Jacono pala, yung nagbibigay sa amin ng kabuloy. Nako, tumingin sa akin ng masama, sabi ko, tapos na.
vulgar na ang aming negosyo. Kaya, yun, nagawa ko ngayon dahil bulag pa ako sa mananampalataya. At hindi naman ako magtataka, gaya ng binasa kong talata sa 2 Timoteo 3:1, sa panahong mapanganib, marami talagang maibigin sa salapi. At isa na akong kinatuparan noon, nung bula ang propeta pa lang ako, at kaanib pa lang ako sa iglesia ni Manalo. At napakadami nilang aral na sinasabi, gaya na ito, sasagutin natin ito, nasa ito. Ito, sinabi ng ministro na, lakas ng bungangan nito, kaya pakinggan niyo ng kapatid. Ano ba talagang si Kristo ay tao? Pati sa Biblia. Juan 8:40. Ito po ay pag-uusap mismo ng Panginoong Yesu Kristo. Ito po. Ngunit, ngayon pinagpipilitan ninyong patayin ako na isang tao nagsasalita sa inyo ng katotohanan narinig ko sa Diyos. Siguro naman, kumbaga, sa kasabihan nga nila, tapos na boxing dapat dito eh. Kasi si Kristo po mismo nagsasalita eh. Ano sabi niya? Ako na isang tao. Tapos na, usapan dapat. Siya mismo sa atin isang tao eh. Anong oring tao siya? Na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Sabi lo, ginawa pang boxing yung Biblia head ito. Wala. Talagang mainit talaga sila eh. Ngayon, ang pinagbabatayan nila, para makapangloko rin ng mga inosenteng Katoliko, gaya ko, gaya niya, nanaloko rin, itong cameraman natin na Koreano, na yung 8:40 naman, sumigaw pa siya, natos naman pa siya ng Biblia. Ngunit pinagsisikapan niyo kong patayin na tao! Ano eh, kasi Kristo? Sabi ng pastor, tao! Kung baga sa boxing, tapos na ito. Guwapo ka rin. Bakit? Bakit ba sinabi ni Kristo sa 8:40 ng Juan na siya'y tao, imbis na siya'y Diyos? Alamin mo muna, Mr. Ministro, hindi yung sabat ka ng sabat, parang chismoso. Ngayon, bakit ba sinabi ni Kristo sa 8:40 ng Juan na siya'y tao, imbis na Diyos? Eh, unang-una, kapag binasa rin natin yung aklat ng Juan sa unang-uno, nang pasimula siya'y verbo, at ang verbo'y Diyos. Hindi naman sinabi ang verbo'y tao. At ang verbo'y suma sa Diyos. Ibig sabihin ng suma sa Diyos, kasama na ng Diyos. At yun ang sinasabi sa 1:26 ng Genesis, sa Hebrew interlineal na Elohim. At sa 4:30 of Hebrew, yun ay God's plural. Therefore, wala pang pasimula, tamang-tama talaga itong sulat ni Juan, hindi chismis talaga, no? Sa unang-uno ng Juan, na nagpasimula siya yung verbo at ang verbo yung Diyos at ang verbo yung suma sa Diyos at yung si Kristo. Na itinitwist naman ng Iglesia ni Manalo na ito daw ay plano. Kung di ka ba naman plano ka? Eh bakit? Eh paano plano ito yung suma sa Diyos na nga? Kasama na ng Diyos. At nakita rin David sa 111 ng awit na sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, ilan na? Dalawa! Eh kung plano pa lang ito, ba't pinapaupo na? Eh plano pa nga lang. Elibon, nagplaplano akong magluto ng pansit kanto, makakain ko ba agad yun? Hindi, alam mo naman kainin ko yun nung wala pa. Nababaliw na. Kaya, itong Diyos ng Iglesia ni Manalo, kung ito'y ma-interview ng mga psychiatrists, pagdududahan eh. Eh bakit? Eh nagpapaupo ng hindi pa existido? Hindi parang may third eye pala ito. Bakit? Basahin ulit natin ang 111 ng awit. Ang sabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Ilan na? Dalawa. Umupo ka sa aking kanan. Eh sino yung nasa kanan? Basahin natin ang 3:1 ng Kolosas. Kung kayo ay muling bunuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyong mga bagay na nangasa itaas sa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Si Kristo pala yung pinaupo dun sa kanan na isang pagpanginoon. Ngayon, kung tama ang konklusyon ng Iglesia ni Manalo, sa uno-uno ng wala ito'y plano, eh bakit pinaupo? Eh plano pala. Ano ito? Aeroplano? Eh bakit? Eh talagang pagdududahan ng psychiatrist. Eh ba, tara dito kapatid na Mago. Sinabi ni kapatid na Jared kay kapatid na Mago, tumayo ka sa aking kanan. Bakit ko pinatayo? Kasi nandiyan na siya eh. Eh paano nagkakamit na ito ulit? Paano? Pag sinabi ni kapatid na Jared kay kapatid na Mago, kung tumayo ka sa aking kanan, eh wala naman si kapatid na Mago, hindi pa existido. Hindi pa ang will, no, mga kapatid? Parang
pagdududahan ka talaga ng psychiatrist noon. Kaya talagang pulpo eh. O, sige, idemanda niyo ako. Hindi ba totoo ito na ang wirgo ng Diyos ninyo na sinasabi ni Apostol Pablo sa 4.8 ng Galacia na gayon din naman sa panahon ngayon sa hindi niyo pagkilala sa Diyos kaya nasa pagkaalipin ng sa katutuboy hindi mga Diyos. At isa sa katangian ng Diyos ng Iglesia ni Cristo, kumakausap ng hindi pa existido. Talagang pagdududahan ito sa mental hospital. Kung pa-attend mo ito ng isang surgery sa mental hospital. Bakit? Hindi pa pala existo ito yung kausap mo. Plano pa lang pala. Ba't mo pinaupo sa kanan mo? Hindi pa pala. Wala pa pala. Ano? Naintindihan niyo ba mga kapatid? Taas yung kamay nung may naintindihan. Ayan, tatanungin ko kayo. Ayan. Kaya, dyan pa lang, sa punto na ito, hindi pa natin masyadong tinatalakay lahat, mapapatunayan natin na itong Diyos ng Iglesia ni Manalo, hindi sa paninira, dahil binabasa naman natin sa Biblia, kailan pa ako nagbasa dito ng dyaryo, tsaka balat ng tinapa, Biblia ito eh. Nahulog pa. Katisismo ito ng Iglesia Katolika at nag-play rin ako ng video ninyo na kung ang nasa ulo-ulo ng 1 ay plano, bakit pinuupo na sa kanan? At mayroon ng kalagayan. Basahin natin yung tinitwist nilang talata sa ulo-ulo ng 1. Sabi, nang pasimula siya'y verbo. May kalagayan na. At ang verbo'y Diyos. Kung plano ito, dapat ang nakalagay dito, ang verbo'y magiging Diyos. Diba? Hindi naman plano. Kaya ang isinulat ni Juan, ang verbo'y Diyos at ang verbo'y sumasa Diyos. Hindi naman sinabi, ang verbo'y magiging Diyos at ang verbo'y magiging sumasa Diyos. Kaya hindi plano ito eh. Ano ba itong verbo? Basahin natin sa 19:13 ng Apokalipsis. At siya'y nararamtan ng damit tuminisigan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tatawagin verbo ng Diyos. Pangalan pala yun. Kung ba Manalo, mali pa yung application mo sa ulo ng wala plano ito, talagang plano ka. Bakit? Napakalinaw na eh. Kaya dito na tayo mag-uumpisa. Doon sa binasa niya sa 8:40 ng 1, hinihimay-himay natin mga kapatid, para mapatunayan natin na itong mga ministro na ito at mga protestante na ito na dapat nating iwasan ay mali ang interpretasyon sa Biblia. Kaya ng ating pinaksa kanina doon sa bautismo at hindi ko rin nabasa yung 3:6 ng Marcos na letra por letra na ang sumampalataya at mabautismo, hindi kaliligtas pala ang bautismo, ay maliligtas. Ngayon balik tayo dito sa divinity of Christ na sinasabi ng Iglesia ni Manalo. Pakinggan ulit natin ang kanilang ministro dahil nalilimutan ko na kung anong sasabihin ko. Pakinggan natin mga kapatid. Si Kristo ay tao, bagay sa Biblia. Opo, Juan 8:40. Ito po ay pangungusap mismo ng Panginoong Yesu Kristo. Ito po. Ngunit, ngayon pinagpipilitan ninyong patayin ako na isang tao nagsasalita sa inyo ng katotohanan narinig ko sa Diyos. Siguro naman, kumbaga, sa kasabihan nga nila, tapos na boxing dapat dito eh. Kasi si Kristo po mismo nagsasalita eh. Ano sabi niya? Ako na isang tao. Tapos na, usapan dapat. Siya may sabi isang tao eh. Anong oring tao siya? Na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Kasama sa katotohanan, yung sinabi niya na siya'y tao. Ba't po magagalit yung iba pag sinabi po namin si Kristo'y tao? Sa likas na kalagayan, siya may sabi. At hindi lamang po. Ayan, natandaan ko na ulit yung sinabi ko mga kapatid. Salamat sa iyo, Mr. Ministro. Ngayon, proceed ulit tayo sa ulo-ulo ng 1 at 110 ng awit ng ating Panginoong Jesucristo pala nang wala pang pasimula, nasa kanan na ng Diyos. Kaya yung konteksto nun sa ulo-ulo ng 1, nang pasimula. Pasimula pa lang eh. Say verbo at ang verbo yung sumasa Diyos. Ngayon, anong nangyari to sa kasama ng Diyos na Diyos? At yun ang ating Panginoong Jesucristo. Basahin natin sa 14, alam niyo na ito, ulitin-ulit natin, dahil ang sabi nga sa 1:3 ng Apokalipsis, mapalad ang bumabasa, kaya mabasa tayo para maging mapalad tayo, at nakikinig. At yung nakikinig, ang sabi rin ni Juan sa 8:47 ng 1 ay sa Diyos.
Kaya yung mga tulog, pakigising. Ang sabi, basahin ulit natin. Ang sabi sa 8:47 ng 1, ang verb, sa 8:47, hindi 1:14. Ang sabi sa 8:47 ng 1, ang sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya makikinig tayo mga kapatid. At sasaliksikin natin ito para maintindihan natin, tama ba itong sinasabi sa 8:40 ng 1 na interpretasyon ng Iglesia ni Manalo na kaya daw tao si Kristo, hindi na Diyos, dahil sinabi ni Kristo na siyang tao? Unang-una, nandito pa lang tayo sa 1:1 ng 1. At lalapit naman tayo sa 1:14 ng 1 na ang sabi, at nagkatawang tao ang verbo. Ano yung katawan? Katawang tao, dahil hindi naman pwedeng katawang pusa dahil meow lang ang isasagot ko. Sana nasa Biblia, meow lang rin. Ang sabi, at nagkatawang tao ang verbo. Dahil huwag tayong naman katawang pusa. Hindi tayo maliligtas na, patay tayo niyan. Dahil meow lang ang nakasulat sa Biblia. At nagkatawang tao ang verbo. At tumahan sa gitna natin. Sino yung verbo na yun? Na nagkatawang tao, na naparito. Diyos ba yun? Diyos. Diyos. Basahin natin ang 5:20 ng 1 at nalalaman natin na naparitong anak ng Diyos, si Kristo. Sa paanong paraan? Sa 1:14 ng 1, nagkatawang tao. At nalalaman natin na naparitong anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa, hindi si Manalo. Upang makilala natin siya na totoo, hindi si Manalo. At tayo nasa kanya na totoo, wala sa Manalo. Sa makatwid bagay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ano si Jesucristo? Na naparito sa pamamagitan ng pagkakatawang tao sa 1:14 ng 1, na umiral sa 1:1 ng 1 at nasa kanan ng Diyos sa 111 ng awit. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Klaro-klaro na yung naparito sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Sa 5:20 ng 1, tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya pala ito si Manalo, may pahapyaw rin pala si Apostol Juan, dito pala Manalo. Di bakit? Tayo binigyan ng pagkaunawa. Anong klaseng pagkaunawa? Na yung naparito ay tunay na Diyos. Sukat mo, sabihin mo, tao? Tao. Nagkatawang tao. Gaya na nga sa 1:14 ng 1. Eka, meron pa silang sinasabi. Kung nagkatawang tao, Diyos pa rin siya. Ba't hindi niya sinabi, siya ay Diyos ang tao? Kung di ka ba naman gwapo rin? Ang gwapo nyo na lahat. Pati yung pastor ng born again, gwapo rin. Yung pastor ng Baptist, gwapo rin. Lalo na itong born again, kagwapong-gwapuhan. Bakit? Ba niya sinabi sa 8:47 ng 1 na siya'y tao. Ngayon siya'y nagkatawang tao, hindi niya sinabi na siya'y Diyos at tao. Sama-sama natin basahin mga kapatid ang Filipos 2:5-8. Ang sabi, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na ano? Na bagamat siya'y Diyos. Kapag Diyos pala. Hindi ba nabasa ito ni Manalo? Bagamat siya'y Diyos. Ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagnan yung pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bago sinubad dito nag-anyong alipin at nakitulad sa tao tuloy at nasuntungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa. Nagpakababa pala si Kristo eh. Kaya sinabi niya sa 8:47 ng 1, kahit ang nasa loob ng katawang tao na naparito na sinasabi sa 5:20 ng 1 na Diyos, kaya niya sinabing siya'y tao dahil siya'y nasa pagpapakababa. Kaya ang tanong ko sa iyo, Manalo, kung nanonood ka, kung si Kristo ay tao, bakit sabi sa Filipos 2:5-8, siya'y nakitulad sa tao, yung tao-tao na, yung tao-tauhan? O diba? Mag-isip na lang tayo mga kapatid eh. Tao-tauhan ba yun? Pinuha nyo ng laruan. Ngayon, naintindihan ba ni Manalo at naintindihan ba ng mga protestanteng ipinalabas natin dito sa screen kung paano ang tamang pag-i-interpret ng mga talata? Sagot kayo mga kapatid. Wala. Sagot kayo, ikaw Bromago. Wala, di ba? Hindi nila naintindihan dahil wala sa kanila si Kristo. Dahil tatlo lang sila ng tao. At gaya nga ng pinasok ko kanina sa 17:24 ang gawa, hindi mananahan ng Diyos sa mga simbahang itinataglang ng tao.
Wala sa kanila yung karunungan eh. At yung karunungan na yung sa 1:24 ng unang Korinto, si Kristo. Ngunit sa kanila mga tinawag maging Hudyo Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Eh wala sa kanila. Eh nasaan? Nasaan? Nasa atin. Gising kayo mga kapatid. Ayan. Nasa atin eh. Anong talata? Gaya nga nung binasa natin sa 13:5 ng ikalawang Korinto 28:20 ng Mateo, siyasatin inyong sarili kung kayo na nasa pananampalataya. Subukin inyong sarili. Hindi pa gamin nyo nalalaman sa Yesu Kristo ay nasa inyo. Na kanino? Nasa atin na mga kaanim sa Iglesia Katolika Apostolika Romana sa pamamagitan ng Eucharistia. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Napakalinaw na ito eh. Paano nilalabuhin niyo po yung napakalinaw na letra por letra yung nababasa? Na wala sa inyo si Kristo, mga gwapo yung mga pastor kayo ng demonyo. Pagpasensya niyo na mga kapatid, ano? Dahil sabi sa 1:13 ng Tito, sa wayin mong may kapagsikan sila, at sa 58:1 ng Isaias, humiyaw ka ng malakas. Kaya humiyaw tayo ng malakas. Sisigaw talaga tayo. Sisigaw talaga natin itong mga pastor na ito. Dahil ang sabi sa ikalawang Korinto 14:5, na siyang may kapangyarihang gumiba ng puta. Eh pag sinabing giba, hindi yung gano'n yun. Hindi ba ito ng gano'n yun? Hampasin mo talaga, hampalusin mo talaga. Kahit yung anak mo, makita mo lang naglalandi eh. Ano ba ibig sabihin ng naglalandi dito? Kasi sa amin, yung naglalandi, yung naglalaro ng mga kanal. Eh, sa kanila, kalabroma ko, ibang hulugan ng paglalandi eh. Madumi yata. Kaya, makita mo pa lang yung anak mo, hindi nyo ba hamatawin nyo? Yung iba pa nga, pinatali sa amin, puno ng hanggang may antik eh. Naranasan ko yung kapitbahay namin, ganun ang ginawa eh, kawawa naman. Ito, hatawin ko lang sa puwet. Eh kaya yung mga pastor, nakita natin, mali ang pinagtuturo. Anong ginagawa natin? Sinasabi nila, ginigiba natin. At para maigiba natin, hindi natin yung haplos-haplosin lang. Talagang aatawin talaga natin yun. Talagang papaluin talaga natin yun. Dahil yun ang pakikibaka na itinuro ni Kristo sa mga apostol. Kaya isinulat ang 1:13 ng Tito. Na ano? Na ang patotoong ito'y tunay, dahil dito, sa wayin mo, may kabagsikan sila. Itong INC ako, hindi ko alam yan eh. Ngayon sa MCGI, wala na rin yan eh. Kaya tamang-tama yung nasa D7 ng Roma. Kasi tuloy na tayo, nandito na tayo sa MCGI, wala na tayo sa INC, wala na tayo sa Born Again. Ngayon, tara nga dito kapatid na Mago. Dito pa sa unahan ko. Ayan, ito po si kapatid na Mago, yung dating relihiyon ano bro? MCGI. Dating MCGI. Ngayon, sino nga ang subok ngayon sa MCGI? Daniel Rason. Daniel Rason. May natutunan ka ba kay Daniel Rason? Pwede mo yun. Ayaw niya. Totoo ba yan? Totoo. Totoo. Sige, camera ka na ulit. Kaya, yun mga kapatid. Dito naman sa MCGI, naakay ako sa pamamagitan ng lugaw. Dahil yun ang taktik nila ngayon eh. Saktong-sakto dun sa mga unang talata na binasa natin sa 4:17 ng Galacia na nagmamalasakit sa hindi mabuting akala. Subalit ang ibig nila ihiwalay kayo upang ipagmalasakit nyo rin sila. Kaya, nung hindi ka pa kaanib sa MCGI, libre lahat. Pero nung kaanib ka na sa MCGI, may bayad na maski yung isang butil ng bigas piso. Ganyan ngayon sa MCGI, hindi ba totoo ito? O magharap-harap tayo din sa hinahabol din sa Apalit Pampanga. Nagyayabang ba ako? Hindi. Dahil kaya naman natin ito tindigan dahil nasa atin si Kristo eh. Eh, ang yabang mo naman ikaw, bro Jared. Eh, talagang mayabang tayo ngayon dahil nasa Biblia naman yun eh. 58 nung una ng Isaias, sumigaw ka ng malakas, talagang ipagsisigawan ko ito. Natataglang kayo ng tao sa demonyo ang pinagtuturo nyo, pinaglulolo nyo mga tao. Hindi ba totoo yan? Eh kung yung mga protestante nga nagyayabang-yabang, eh tayo pa kaya? Eh tatag tayo ni Kristo, di ba tayo magyayabang? Eh kung nasa Biblia at referensya naman ang sinasabi natin, na ano, na itong mga kulto na ito ay tatag lamang ng tao. Gaya ng Born Again, gaya ng Baptist, gaya ng MC. Dami nila eh. Talagang natutupad yung nasa 24 ng Mateo eh. Na ano? Sapagkat sa mga huling araw, marami, talagang marami, ang magsisiparitong bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Napakadami na ngayon yan. Kaya hindi na tayo magtataka. Nung pagbiyahin pa lang dito, nung nakaba, sunod-sunod ang alkansya ni Manalo. Alkansya tawag ko doon sa kapilya nila eh. Kasi yung kapilya nila,
Kada isang kapilya, malakas dapat ang abalo yan doon. Meron rin sa mga Baptist. Dahil hindi pwedeng hindi ka magtatights ka doon. Gano'n rin sa mga PMCC. Yung PMCC nga lang, medyo makapalang mukha. Kasi kahit hindi na member, pinag-iikabong nila. Ganyan katitindi yun mga kapatid ngayon. Lipat tayo sa MCGI. Ang sabi nila sa 3:6 ng Efeso, isa sa paliwanag ni Mr. Soriano, meron ba akong record dito? Wala na. Ayan, wala na palang load. Isa sa sinasabi ni Mr. Soriano, naanip-eka kami! Kasi tanong ng isang inosenteng Katoliko, Bro Eli, nagtatag po ba kayo ng iglesia? Ang sabi ni Soriano, Kasi ka naman nagsabi siya nagtatag kami. Hindi kami nagtatag. Umanip kami. ayun na si Soriano eh. Sabihin ka dito sa 3:6 ng Efeso, basa kapatid na Daniel. Ang sabi, na ang mga hintil ay tagapagmanat kasangkap ng katawan. Ganyan bumasa si Daniel Rosan eh. Na may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. O yan, kita mo kay kapatid na Daniel. Kaanip tayo. Tanong, kung kaanib kayo, dun sa Iglesia ng Diyos, na sinasabi sa 3:11 ng Efeso, na nasa panukalang walang hanggan, at sa 16:18 ng Mateo, na hindi pananaigan ng Hades, sino ang obispo ninyo bago mag-1980s? Wala silang maipakita. Bakit? Dahil mula kay Eli Soriano, atras tayo, nandito na si Nicolas Perez. Ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa ligid sungay. Sungay ba yun? Sungay pala. Sungay tuloy. Ngayon, pag-atras natin, pumunta naman sa Iglesia ni Manalo. Mas mahaba ang sungay. Pag-atras kay Iglesia ni Manalo, punta naman sa SDA. Nako, basta sungay-sungayan ito. Ngayon, kanino ang punta nila? Si Martin Luther. Sino ba si Martin Luther? Tanong natin kay Google. Ayan. Sino si Martin Luther? Ayan. Pakinggan natin, nag-google na tayo. Ayan. Ayan. Who is the father of Protestantism? Martin Luther. At yung mga anak ni Martin Luther, SDA, Methodist, Iglesia ni Manalo, napunta sa MCGI, ngayon may bago na naman silang tayong sekta, MCGB. Ano ba yung MCGB? Marami yan eh. Naanis rin ako dyan. Naging ano rin ako dyan sa MCGB. Members Church of God in the Bible ni Ulysses Villamin. Si Ulysses Villamin, ito yung kalibiin ni Soriano sa Brazil. Mayroon na naman. At sana kami magtatayo rin. Dahil kumaklas kami kay Uli. Ang pangalan naman sa amin, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Laguna. Ang dami na. Kaya natutupad yung sinasabi sa 24:5 ng Mateo na maraming magsisipa rito sa aking pangalan. Tama? Sino nagsabi nun? Si Kristo. Ngayon, natutupad ba ito? Natutupad. Kaalinsabay ng panahong mapanganib sa ikalawang Timoteo 3:1 na maraming magiging may ibigin sa salapi. Kaya ang dami na ngayon eh. Ito ang masakit na katotohanan. Napakadami na nila ngayon. Ang dami rin naakay na Katoliko, mga inosenteng Katoliko, ang dami nilang naakay. Isa na, lalo na itong pinaka-nakakabwisit na itong born again ba yan? Talagang matindi ito eh. Sa lahat ng pinanggigigilan ng relihiyon, ang born again talaga ang pinaka-nakakagigil sa panloloko. Pasensya nyo na mga kapatid yung bunganga ko dahil nasa Biblia naman ito. Ayun. Bakit? Napakadami nilang panloloko. Isa lang sila ng mga doktrina. Kaya nga nang pinakinggan natin dito. Kung pwede nga lang magdabog, dadabog ako ngayon dahil yung sinabi ng kaninang isang pastor na hindi na daw kailangan ng bautismo ngayon. Hindi yan ang topic natin. Ang topic natin MCGI o MCGI. Ngayon, anong sabi ni Soriano? O sagutin natin ang isa sa paratang ni Eli Soriano patungkol sa pananampalataya natin mga Katoliko. Ito yung pinaka-viral. Yung kinukuha ko yung viral eh. Para magandang pag-usapan dahil yung viral, marami nang nakapanood dun eh. Maaaring marami na rin naloko. Pakinggan natin si Mr. Soriano mga kapatid at ito ang kanyang sinasabi. Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Sabi ng Diyos. Tama? Anong larawan ang bawal gawin? Ng anumang wangis na nasa langit
Huwag mong yuyukuran sila! Huwag mong paglilingkuran sila! Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanagpuguin. Lunuhod ka pa ron as against what God has said! Theatrical ang dating niya. Ang teatro ba? Kaya ano ba, kantayan mo? Biblia! Huwag kang gagawa! Paggawa pa lang, bawal na! Ano ba ibig sabihin ng huwag? Oh. Napakinggan natin mga kapatid ang isa sa mga paratang at pangluloko ni Mr. Soriano sa mga Katoliko. At itong isa pang video na ito, yung naging dahilan, kaya naakay ako sa kanila, oo nga no? Huwag kong magagawa, pero yung Katoliko, ang dami, yan o. Ano talaga? Kaya yung Nazareno sa amin, ang tinapon ko.